Welcome sa Islao Channel. Isa na namang kwento ng Biblia ang ating pag-uusapan ngayong araw. Ito ay tungkol sa taong responsable sa paglilibing sa bangkay ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ay si Jose ng Arimatea. Sino nga ba si Jose na taga Arimatea? Si Jose na taga Arimatea, nang mabalitaan niya ang pagkamatay ni Jesus, si Jose na isang lihim na alagad ni Jesus ay pumunta kay Pilato at hiniling niya kay Pilato na kung maaari niyang kunin ang bangkay ni Jesus, at siya'y binigyan ni Pilato ng pahintulot na ibaba ang bangkay ni Jesus. At nangyari, bumili si Jose ng kasuotan na gagamitin niya para isuot kay Jesus. At pagkatapos ay pumunta siya sa Golgota, sa burol na bungo kung saan nakapako si Jesus, at kanyang ibinaba si Jesus sa kanyang pagkakapako mula sa krus, at kanilang binalot ang bangkay ni Jesus at inihatid ng mga alagad ni Jesus ang kanyang bangkay sa isang kuweba na gawa ng tao na tinabas mula sa malaking bato na malapit sa bahay ni Jose, sa isang hardin na sinasabing ito sana ang magiging libingan ni Jose. At dahil sa kanyang pagiging tapat kay Jesus, kung kaya't mas pinili pa ni Jose na si Jesus ang ilibing dito. Ang libing ay mabilis na tinapos sapagkat malapit na ang araw ng Saba o ang araw ng pamamahinga. Ayon sa talata, ganoon na lamang ang ginawang kabutihan ni Jose para kay Jesus. Si Jose na taga Arimatea, na ayon sa Biblia, siya ang tumanggap ng responsibilidad sa paglilibing sa ating Panginoong Hesukristo pagkatapos ng kanyang kamatayan sa pamamagitan ng pagpapako sa krus. Ayon sa maraming Kristiyano, ang naging tungkulin ni Jose ay isa sa pagtupad sa mga hula ni Propeta Isaias. At ayon sa hula, isang mayamang lalaki ang maglilibing sa kanyang kamatayan. Sinasabing ang kanyang ililibing ay isang dakila at siya ay hindi gumagawa ng anumang kasamaan at walang kasinungalingan na lumalabas sa kanyang bibig. Ayon sa hula,
sinasabing isang mayaman ang maglilibing na tumutugma kay Jose sa isang namatay na walang bahid kasalanan na tumutugma kay Jesus. Ang pagpapakilala kay Jose ayon sa mga salaysay ng Ebanghelyo ayon sa aklat ng Mateo, ipinakikilala si Jose bilang isang mayaman na alagad ni Jesus. Pero ayon naman kay Marcos, si Jose ng Arimatea ay isang respetadong miyembro ng konseho na naghahanap ng kaharian ng Diyos. At ayon kay Lucas, si Jose na taga Arimatea na isang mabuting tao na hiniling kay Poncio Pilato ang bangkay ni Jesus at upang mabigyan niya si Jesus ng maayos na libing. Sinasabi sa mga ebanghelyo ayon sa Biblia, si Jose na taga Arimatea ay isang mabuting tao. Ang naging buhay ni Jose ng Arimatea pagkatapos ng kanyang pagtulong sa bangkay ni Jesus ayon sa Ebanghelyo ni Nicodemus. Dahil sa ginawang pagtulong ni Jose ng Arimatea kay Jesus sa kanyang libing, ang mga matatandang Hudyo ay nagpakita ng galit kay Jose. Ngunit sinabi ni Jose sa mga Hudyo, "Bakit kayo nagagalit? Kung siya ay hiningi ko kay Pilato at aking inilibing sa aking libingan, kayo'y mga hindi gumagawa ng mabuti sa isang matuwid na tao at hindi man lang kayo mga nagsisi sa inyong mga kasalanan." At pagkatapos magsalita ni Jose sa mga matatandang Hudyo, si Jose ay hinuli at kinulong na nakakandado sa isang selda at naglagay ng isang gwardiya upang siya ay bantayan. At binalaan ni Jose ang mga matatanda na sinabi, "Ang anak ng Diyos na inyong isinabit sa krus ay makapagliligtas sa akin mula sa inyong mga kamay, at ang lahat ng inyong kasamaan ay babalik sa inyo." At umalis ang mga Hudyo. At nang sumunod na araw na ang mga matatandang Hudyo ay bumalik sa selda ni Jose upang tingnan si Jose, ngunit wala na si Jose, habang ang kanyang kulungan ay nanatiling nakakandado. Nang maglaon, nalaman ng mga matatanda na si Jose ay bumalik na sa Arimatea, at ang mga matatanda ay nagkaroon ng pagbabago sa kanilang mga puso, at ang mga matatanda ay nagnanais na makausap si Jose. Kung kaya't ang mga matatanda ay nagpadala ng isang sulat kay Jose sa tulong ng kanyang mga kaibigan. Ang sulat ay naglalaman ng paghingi ng tawad ng mga matatanda kay Jose, at si Jose ay naglakbay pabalik mula sa Arimatea papuntang Jerusalem
upang makipagkita sa mga matatandang Hudyo. At sa pakikipagkita ni Jose sa mga matatanda ay tinanong si Jose tungkol sa kanyang pagtakas, at sinagot sila ni Jose sa pamamagitan ng isang kwento. Nagsimula ang kwento ni Jose tungkol sa kanyang pagtakas, kung saan nakakulong si Jose ng buong Sabado, at pagdating ng hating gabi, habang si Jose ay nagdarasal na nakatayo sa 4 na sulok ng kanyang kulungan, ay mayroong kumislap na ilaw sa kanyang mata, at si Jose ay nahulog sa lupa na nanginginig, at mula sa kung saan si Jose ay binuhat kung saan siya nahulog, at binuhusan siya ng tubig mula ulo hanggang paa, at nilagyan siya ng pamahid na mayroong kakaibang amoy, at ang kanyang mukha ay hinagod na parang hinuhugasan, at siya'y hinalikan at sinabi, "Huwag kang matakot, Jose. Imulat mo ang iyong mata. Tingnan mo kung sino ang kumakausap sa iyo." At siya'y tumingin at nakita niya si Jesus, at siya'y natakot dahil ang akala niya ay isang multo, at sa isang panalangin ay kinausap niya si Jesus, at si Jesus ay nakipag-usap kay Jose, at tinanong siya ni Jose kung siya ba si Elias, at sinabi, "Hindi ako si Elias." At si Jose ay nagtanong, "Sino ka, Panginoon?" At sinabi niya sa akin, "Ako si Jesus, ang katawan na hiningi mo kay Pilato, na iyong binalutan, na nilagyan mo ng panyo sa mukha, at iyong inilibing sa iyong libingan." At sinabi pa ni Jose sa kanyang kausap, "Ipakita mo sa akin, Panginoon, kung saan kita nilagay." At ipinakita ng kanyang kausap kung saan siya inilagay, at nakita niya ang lino na kanyang nilagay at ang panyo na kanyang binalot sa kanyang mukha, at nalaman niyang siya si Jesus. At ako'y kanyang hinawakan, at nilagay niya ako sa gitna ng aking bahay, bagamat nakasara ang pintuan ng aking bahay. Ako ay kanyang nilagay sa aking kama, at kanyang sinabi, "Ang kapayapaan ay sumaiyo." At pagkatapos ay hinalikan niya ako at sinabi sa akin, "Sa loob ng 40 araw ay huwag kang lalabas sa iyong bahay, sapagkat pupunta ako sa aking mga kapatid sa Galilea." Ayon sa mga talata, sinasabing nagpatotoo si Jose sa mga matatandang Hudyo at sa mga punong saserdote na sina Caiphas at Anas, na kung paanong si Jose ay kinuha ni Jesus at dinala sa kanyang bahay at hinihiga sa kanyang kama. At sinabi pa ni Jose ang muling pagkabuhay ni Jesus at ang kanyang pagpunta sa Galilea sa loob ng 40 araw. Ang istorya ng buhay ni Jose na taga Arimatea ay ang pagpapakita ng katapatan kay Jesus
hanggang sa kanyang kamatayan. Kung kaya't hanggang sa panahong kasalukuyan, si Jose ng Arimatea ay iginagalang bilang isang santo ng simbahang Katolikong Romano.